ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Madadakip na ng mga pulis si Carlos. Ibig sabihin, talo siya. Hindi niya napigilan ng kasal ni Linef at RJ. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Sa araw ng kasal, naghahanda si Linef. Nasa hotel pa rin siya. Hindi siya mapakali sa sobrang kaba. Si Annalyn naman ay excited na rin habang hinihintay matapos ang nanay niya sa pagme-makeup. Maya-maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dr. Kim. Sinasabi sa mensahe na nakatakas si Carlos. At sa tingin ni Dr. Kim, papunta si Carlos sa kasalan. Nagulat si Annalyn. Nakatakas si Doc Carlos. Naalala ni Annalyn na binili ni Chang Susan. Nabalitaan siya sa oras na may update tungkol kay Carlos. Si Chang Susan ay nasa lobby na ng hotel. Hinihintay niya ang wedding car ni Linef para masabihan agad si Linef sa paghahanda. Narinig niya ang tawag ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, nakatakas raw po si Doc Carlos. At ang sabi pa ni Dr. Kim, sa tingin niya sa kasalan ni nanay at tatay siya didiretso. Kinabahan si Chang Susan. Oo, sasabihan ko sina Josa at Ma'am Giselle para sabihin kay RJ. Wag na muna kayo umalis dyan ng nanay mo. Bantayan mong maigi ang nanay mo. Wag mo na lang muna sabihin sa kanya. Magpakalate na lang kayo. Binaba na nila ang tawag. Tinawagan ni Chang Susan sina Josa at Giselle pero mga busy sila at hindi naririnig ang tawag ni Chang Susan. Hindi nila sinasagot ang tawag ko. Mabuti pa mauna na ako sa simbahan para masabihan sila. Nakakuha agad ng masasakyan si Chang Susan at nagpahatid agad sa simbahan. Sa simbahan dumating na rin si Zoe. Nakikiusap siya kay RJ na huwag ituloy ang kasal dahil may disaster na mangyayari. Ayaw ipahinto ni RJ ang kasal nang dahil lang sa pakiusap ni Zoe. Ano ka ba Zoe? Hindi ko pwedeng ihinto ang kasal o iurong pa ito nang dahil lang sa pakiramdam mo. Matagal ko na itong hinintay. Hindi ko na ito maiuurong pa. Pasensya Zoe. Lumapit si Giselle. Pinagalitan si Zoe. Anong disaster ang sinasabi mo na naman dyan Zoe? Napapailing si RJ. Sumagot si Zoe. Dad, please, nakikiusap ako. Iurong mo lang ang kasal. I-postpone mo, wag lang ngayon. Please, Tita Giselle, totoo ang sinasabi ko. Nagsalita ulit si Giselle. Bakit kasi di mo pa diretsuhin ang gusto mong sabihin? Hindi makasalita ng maayos si Zoe. Sabi ni Giselle, sige na RJ, pumasok ka na sa simbahan at maya-maya lang ay mag-uumpisa na rin ang kasal kapag dumating na si Linef. Iniwan na nila si Zoe na palinga-linga na parang may hinahanap. Hindi matanaw ni Zoe kung saan nakapwesto si Carlos. Sigurado siyang nasa paligid lang si Carlos pero hindi niya alam kung saan banda nagtatago. Hinihintay rin ni Zoe ang mga pulis na magbabantay sa kasal para maprotektahan si RJ. Mga ilang sandali pa ay dumating na rin si Chang Susan. Humahangos, pagod na pagod at kinakabahan. Nakita siya agad ni Giselle at Josa. Sabi ni Giselle, Chang Susan, bakit po kayo humahangos? At bakit kayo lang po? Nasaan po si Annalyn at Linef? Hinihingal pa si Chang Susan. Ayun na nga, nauna na ako dito para sabihin sa inyo na wag na muna ituloy ang kasal. Nagtaka si Josa at Giselle. Natataranta na naman sa takot si Josa. Bakit Chang? Anong nangyari kina Linef at Annalyn? Nasaan sila? Okay lang ba sila? Nag-aabang rin si Giselle sa sasabihin ni Chang Susan. Okay sila. Pero kapag nagpunta na rito si Linef, sigurado magkakagulo na. Hindi pa rin maintindihan ni Josa at Giselle. Nagpatuloy sa pagsasalita si Chang Susan. Nag-message si Dr. Kim kay Annalyn. Hindi totoong baliw si Carlos. Nakatakas sa mental si Carlos. Sigurado dito yun pupunta para pigilan ang kasal ni Linef at RJ. Natakot na sina Josa at Giselle. What? Pinipeke lang pala ni Carlos ang pagiging baliw niya? Nagtanong si Josa. Anong gagawin natin Ma'am Giselle? Si Chang Susan ang sumagot. Kailangan makatawag na tayo ng mga pulis para mahuli agad si Carlos at hindi na magkagulo. Payag si Giselle. Si Giselle naman ang magbabalita kay RJ para mawarningan. Nagmamadali si Giselle na makarating kay RJ. Binulungan si RJ. Obeng, may masamang balita.
Hindi nga tunay na baliw si Carlos. Nakatakas siya ngayon sa facility. Andito siya ngayon. Naging kampante lang si RJ. Huwag ka pahalata ate. Malamang nakamasid siya sa paligid. Kamusta si Lynette? Huwag niyo muna siya papuntahin dito. Delikado. Hanggat wala dito si Lynette at hindi pa nagsisimula, hindi siya makakapanggulo rito. Bumulong na rin si Giselle na parating na rin ang mga pulis para hulihin siya. Kalmado lang sila. Lumabas si RJ para tawagan sina Annalyn at Lynette. Busy pa si Lynette, kaya si Annalyn ang tinawagan ni RJ. Annalyn, anak, wag na muna kayo magpupunta ng nanay mo dito. Alam ko na ang tungkol kay Carlos. Diyan lang kayo ng nanay mo. Wag mo na rin sabihin sa kanya para hindi siya matakot. Sumagot si Annalyn. Paano po kayo, tay? Kailangan niyo pong mag-ingat. Sumagot si RJ. Oo anak, mag-iingat ako. Sa kabilang banda, tinawagan ni Morgana si Gilbert kung kamusta na ba ang mga pulis na tinawagan ni Gilbert. Gilbert, nakahanda na ba ang mga pulis? Hindi pwedeng masaktan sina RJ at Zoe. Siguraduhin mong hindi magtatagumpay si Carlos. Sumagot si Gilbert. Opo, Ma'am Morgana, kumikilos na ang mga pulis. Nakaalarma na sila. Puminahon na si Morgana. Nag-aabang lang ng balita mula sa bahay. Sa garden ng simbahan, andito pala si Carlos. Nagtatago. Naghahanda na siya sa pag-uumpisa ng kasal. Nagsuot siya ng pangmadre para hindi siya agad makilala. Inaabangan niya si Lynette. Naghihintay lang siya. Pinagbantaan niya si Lynette. Kung hindi ka rin lang mapupunta sa akin, mas mabuti pang walang makinabang sa'yo. Sa pagbabanta niyang ito, parang hindi niya planong buhayin pa si Lynette. Maya-maya ay may isang wedding car na dumating. Natakot na si RJ dahil ito na ang simula ng kaguluhan. Ganon din sina Zoe, Josa, Giselle at siyang Susan. Nagtataka sila. Bakit dumating si Lynette? Sa kabila ng lahat ng pagpapaalala nila na wag na munang magpunta sa simbahan. Nakatigil silang lahat. Inaabangan ang pagbaba ni Lynette. Dahan-dahan na ngang bumaba ang babae sa wedding car. Nakababa ang belo. Hindi nila makilala. Naglalakad na papunta sa simbahan. Simula na ang seremonya. Nakita ni Carlos ang babaeng ikakasal. Naglalakad papunta sa altar. Habang nakasuot ng pangmadre si Carlos, nagmamadali siya na sumunod sa bride. Nung malapit na siya sa bride, nagsunuran na rin ang mga pulis kay Carlos na kanina pa rin nag-aabang sa pagsulpot ni Carlos. Mabilis din nakilala si Carlos ng mga pulis. Napansin ni Carlos na may mga pulis na napapalapit sa kanya. Nagmamadali siyang hablutin ng bride para mahila papalayo. Nagsigawan ng mga tao, pati si RJ. Nasaksihan nilang lahat ang pagkuha ni Carlos sa inaakala nilang si Lynette. Nung makalayo na si Carlos, sa kanya nalaman na hindi pala si Lynette ang babaeng hinila niya. Isa rin palang pulis na nagpapanggap lang na siya si Lynette para mailigaw si Carlos. Parang pinagsakluban si Carlos ng langit at lupa. Sobra siyang nagalit dahil nagkamali siya ng babaeng nakuha. Tatakas na sana ulit si Carlos pero pinusasan agad siya ng babaeng pulis at mabilis na nakalapit na rin ang mga pulis kay Carlos. Nahuli na si Carlos. Hindi na makakatakas si Carlos. Diretso na siya sa kulungan. Maya-maya ay may dumating na ring totoong wedding car ni Lynette. Naging mahinahon na ang paligid. Walang kaalam-alam si Lynette na may naganap na kaguluhan kani-kanina lang. Dahan-dahan lumabas si Lynette sa wedding car. Naglakad papunta sa altar si Lynette. Sinalubong siya ni RJ. Nakangiti at umaapaw ang kaligayahan ng lahat. Masayang-masaya silang lahat. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.